Sa isang bayan sa gilid ng kagubatan sa lalawigan ng Quezon, may isang binata na ang pangalan ay Lino. Lumaki siyang salat sa yaman, walang mga magulang, at inampun lamang ng isang matandang babaeng walang asawa, si Lola Tinay. Wala silang ari-arian kundi isang maliit na bahay na yari sa pawid at kawayan, isang maliit na gulayan, at isang kulungang yari sa kawayan na dating pinaglalagyan ng manok. Si Lino ay kilala sa baryo bilang masipag, magalang, at higit sa lahat, may mabuting puso. Kahit na siya'y salat sa buhay, hindi siya nagdadalawang isip tumulong sa kapwa. Minsan kahit siya'y gutom, binibigay pa rin niya ang kanyang huling piraso ng tinapay sa batang umiiyak sa daan. Ang batang yan, kahit gutom, marunong pa ring magbigay. Sabi ni Aling Cora, isang tinderang nagtitinda ng tinapa sa palengke. Wala nang inaasahang magandang bukas si Lino. Para sa kanya, sapat na ang makakain 3 beses sa isang araw, kahit lugaw lang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nangangarap din siya. Makapagtapos ng pag-aaral, mabigyan ng mas maayos na tahanan si Lola Tinay, at makatulong sa ibang kabataang ulila tulad niya. Isang araw ng tag-init, habang si Lino ay naglilinis ng paligid ng kanilang bahay, may narinig siyang kakaibang huni mula sa kagubatan. Hindi iyon huni ng karaniwang ibon, tila ba ito'y musika ng kawalang hanggan. Ang himig ay malambing, tila tinatawag siya. Napalingon siya sa direksyon ng boses at tila wala siyang kontrol sa sarili niyang mga paa. Naglakad siya papasok sa makapal na bahagi ng gubat. Doon, sa isang malawak na bahagi na mistulang palasyo ng kalikasan, may nakita siyang isang kalapati. Ngunit hindi ito karaniwang kalapati. Maputi ito, ngunit ang puti nito'y tila perlas. Ang mga mata ay kulay gintong dilaw at bawat paglipad nito'y may bakas na tila alikabok ng bituin. Nasugatan ito sa pakpak at tila nahulog mula sa itaas. Ay, kawawang nilalang, bulong ni Lino habang dahan-dahang lumapit. Hindi man lang lumaban ang ibon, hinayaan itong buhatin siya ng binata. Para bang may tiwala ito kay Lino, isang tiwalang mahirap ipaliwanag. Pagka-uwi, nilinis ni Lino ang sugat ng kalapati gamit ang dahon ng bayabas at pinaglagaan ng guava bark, ang karaniwang gamit nilang panglinis ng sugat. Ginawan niya ito ng pansamantalang kulungan at pinakain ng durog na mais. Lumipas ang 3 araw at gumaling na ang pakpak ng ibon. Isang umaga, pagkagising ni Lino, wala ang kalapati sa kulungan. Pinanabikan niyang baka tinakasan siya nito. Ngunit sa pagsapit ng hapon, bumalik ang ibon. Sa paa nito ay may nakataling maliit na supot na yari sa dahon. Dahan-dahang kinuha ni Lino ang supot at binuksan. Napamulagat siya. Ginto. Maliliit na tipak ng gintong tila sariwa mula sa minahan. Kumislap ito sa sinag ng araw. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakakita si Lino ng tunay na ginto. Hindi niya agad alam ang gagawin. Sa takot at pagkabigla, tinago niya ito sa ilalim ng isang tabla ng sahig. Kinabukasan, muling umalis ang kalapati at sa hapon ay bumalik muli, may dala ulit na ginto. Sa una, inakala ni Lino na panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang ipasuri niya ito sa matandang alahero sa bayan, kinumpirma nito na purong 24 na karat na ginto ang dala ng ibon. Tumigil si Lino sa paminsang pagtulong sa palengke at sa pamimitas sa gubat. Ginamit niya ang kaunting ginto upang makabili ng bigas, pagkain para kay Lola Tinay, gamot at ilang gamit para sa kanilang bahay. Ngunit hindi siya naging maluho. Nang may sobra, ibinili niya ng tsinelas ang mga batang putol na ang talampakan sa hirap, binilhan niya ng gamot ang may lagnat at nagpadala siya ng tulong sa simbahan. Ang mga tao sa baryo ay nagtaka. Si Lino? Bigla na lang may pambili ng bigas araw-araw? Usisa ng ilan?
Narinig ko, nagpagawa daw ng bagong bubong. Saan kaya galing ang pera nyon? Bulong ng isa pa. Mabilis kumalat ang tsismis, pero hindi ito alintana ni Lino. Ang mahalaga sa kanya, hindi na nagugutom si Lola Tinay. Masaya siyang nakakatulong sa kapwa. Ang kanyang puso ay nanatiling malinis. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa isang tagong sulok ng baryo, may isang matandang babae na matagal nang kinatatakutan, si Madam Asyong, isang mangkukulam umano. Palihim niyang pinanood si Lino habang pinapakain ang mahiwagang kalapati. Aha, hindi basta kalapati yan, bulong niya sa sarili. Isang nilalang na hindi dapat mapasakamay ng tao, lalo na't kung mabuting puso ang nagmamay-ari. Isang gabi, habang tulog si Lino, dumating si Madam Asyong. Ngunit bago pa siya makalapit sa kulungan, biglang lumiwanag ang paligid at ang kalapati ay lumipad, pumaikot sa mangkukulam, at sa bawat ikot ay tila may init na lumalabas. Sumigaw si Madam Asyong, mapagpalang nilalang ito, may basbas ng langit ang batang ito. Nang araw na iyon, nagising si Lino na tila may kakaiba sa paligid. Mabango ang hangin, ang mga halaman sa kanilang bakuran ay tila mas masigla, at ang kanyang pakiramdam ay magaan. Tila may espiritong mabuti na nagpapalibot sa kanya. At habang pinapakain niya ang kalapati, napansin niyang nakatitig ito sa kanya. Hindi lang basta titig, para bang may nais itong sabihin. At doon nagsimula ang kakaibang ugnayan ng binata at ng mahiwagang kalapati. Isang ugnayang magpapabago sa kanyang buhay at magbubukas ng pinto sa mga hiwagang matagal nang natatago sa kagubatan, sa mundo ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit ang yaman, kahit nakamamangha at kapaki-pakinabang, ay may kabayarang hindi basta-basta. Hindi pa alam ni Lino, pero ang kanyang buhay ay unti-unting babaligtad, sapagkat hindi siya pinayaman ng kalapati para lamang maging masaya. Pinili siya ng isang mas mataas na kapangyarihan upang maging tagapag-ingat ng isang lihim na kayamanang ipinagkakatiwala lamang sa mga pusong dalisay. At dito magsisimula ang kanyang tunay na pagsubok. Simula nang dumating ang mahiwagang kalapati sa buhay ni Lino, unti-unti ring nagbago ang kanyang kapalaran. Ngunit sa kabila ng mga biyayang dumarating, nanatiling mapagkumbaba si Lino. Hindi siya naging maluho. Sa halip, ginamit niya ang mga biyaya upang tulungan ang mas nangangailangan. Buwan na ang lumipas. Araw-araw, umaalis ang kalapati sa umaga at bumabalik sa dapit hapon na may dalang maliit na supot ng ginto. Tuwing gabi, pinupunasan ito ni Lino, pinapakain ng durog na mais at ilang butil ng palay. Ang kulungan ng kalapati ay ginawan niya na ng mas magandang bubong na pawid at kinulayan pa ito ng puti gamit ang pinaghalong alikabok ng apog at tubig para umano'y maginhawa ang pakiramdam ng kanyang kaibigan. Hindi ko alam kung saan ka galing, kaibigan, usal ni Lino habang nilalagyan ng tubig ang inuman ng ibon. Pero salamat sa lahat. Di ko man kayang tumbasan ang kabutihang dinala mo sa akin. Ipapangako ko, hinding-hindi kita pagtataksilan. At parang nakikinig ang kalapati. Kumukurap ang mga mata nito na tila may kasagutan. Isang gabi, habang natutulog si Lino, napapalikwas siya sa kama nang marinig ang malambot na boses mula sa kanyang panaginip. Isang babaeng nakaputi, may mahaba at lumulutang na buhok ang nagsalita sa kanya habang hawak-hawak ang isang kalapati sa palad. Lino, ikaw ang napili. Ang may pusong wagas. Hindi lang ito basta ibon. Isa itong sugo mula sa aming kaharian. Kaharian? Tanong ni Lino sa panaginip habang paikot sa kanya ang mga ulap at kintong liwanag. Kami ang mga tagapangalaga ng kayamanang hindi basta-basta ibinibigay sa tao. Pero ikaw, nakita naming ang busilak mong damdamin. Ang kalapati ang magiging tulay sa pagitan ng iyong mundo at ng amin. Ngunit tandaan mo, Lino,
Hindi lahat ng may gintong puso may dalisay na intensyon. Pagkagising niya, pawis na pawis si Lino. Ngunit ramdam niya sa kanyang puso na totoo ang lahat. Pagtingin niya sa kulungan ng kalapati, nakatayo ito roon at nakatingin sa kanya. Parang gusto nitong ipabatid na, narinig mo rin, hindi ba? Nakapagtayo na si Lino ng maliit na tindahan sa tabi ng bahay. Bumili rin siya ng ilang kambing at manok para may pangkabuhayan. Ngunit hindi siya naging pabaya. Ginawa niyang patas ang pagnenegosyo. Tama ang sukli, abot kaya ang presyo, at laging may libreng tinapay para sa mga batang walang pambili. Dahil sa kabaitan at sipag, unti-unting lumapit sa kanya ang mga tao. May mga nag-aalok ng pagkakaibigan. May mga dalagang palihim na humahanga. Ngunit hindi ito pinapansin ni Lino. Para sa kanya, ang kaligayahan niya ay ang makita ang mga tao sa baryo na hindi na naghihirap gaya niya noon. Ngunit sa likod ng kabutihan, may mga matang palihim na nagmamasid. Isa na rito si Isko, dating tambay na kilala sa sugal, alak at pang-aapi ng mga batang kalye. Hindi ako naniniwalang bigla na lang siyang yumaman. Bulong nito sa sarili habang pinagmamasdan si Lino. May tinatago to at balak ko itong tuklasin. Gabi-gabi, palihim na sinundan ni Isko si Lino, ngunit laging nabibigo. Minsan ay tinataboy siya ng mga asong ligaw. Minsan naman, nawawala siya sa landas na parang may humahadlang. Isang gabi, habang umuulan ng bahagya at mahimbing ang tulog ng mga tao sa baryo, muling sumubok si Isko. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana ni Lino. Doon, nakita niya ang kalapati, papalipad, at sa paa nito'y nakatali ang isang maliit na supot. Hala, tama nga ang hinala ko. Bulalas ni Isko sa sarili. Hindi na siya nakatiis. Kinaumagahan, kinausap niya ang isang matandang albularyo sa kabilang baryo, si Kadomeng. Nakilala sa kakayahang bumasa ng mga di nakikitang nilalang. Kadomeng, panimula ni Isko, may ibong may dalang ginto. Nakita ko. Sa binatang si Lino, hindi normal yon. Napatingin si Kadomeng. Kalapati na may dalang ginto? Umiling siya. Hindi yan basta kalapati. Posibleng sugo yan mula sa mga tagalibang mundo. Engkanto. Engkanto? Gulat ni Isko. Oo. At kung totoo ngang sugo yan ng kabutihan, hindi dapat panghimasukan. Kung sakaling pakialaman mo yan, baka ikaw pa ang mapahamak. Ngunit hindi nakinig si Isko. Sa kanyang isipan, ginto ang mahalaga. Kayamanan, kapangyarihan, at ang kalapati ang susi. Isang gabi, muling napanaginipan ni Lino ang babae sa kanyang panaginip. Ngunit ngayon, madilim ang paligid. May kasamang hangin na malamig at tila may panganib. Lino, wika ng babae. May mga matang mapagmataas na nagmamasid. Bantayan mo ang ibon. At higit sa lahat, bantayan mo ang sarili mo. Kapag sinaktan ang kalapati, maaaring mawala hindi lamang ang yaman, kundi ang buong kaharian ng kabutihang iyong tinatahak. Napabalikwas si Lino. Tiningnan agad ang kulungan. Naroon pa rin ang kalapati, ngunit tila balisa. Paikot-ikot ito, hindi mapakali. Nilapitan ito ni Lino. May mangyayari ba, kaibigan? At muling nagkatinginan ng binata at ang ibon. Walang salita. Ngunit para bang nagkaunawaan. At dito, unti-unting namulat si Lino. Ang ginto, ang kabutihan, at ang mahiwagang nilalang ay hindi lang basta kaloob. Ito ay pananagutan. Pananagutan niyang bantayan, pangalagaan, at panatilihin ang puso niyang dalisay. Sapagkat hindi lang siya ang pinagpapala, isa siyang pinili. Lumipas ang ilang araw mula nang mabalisa ang kalapati at mabalot ng kaba si Lino. Hindi na ito umaawit tuwing umaga gaya ng dati, at kung noon ay masigla itong lumilipad pabalik ng kulungan, ngayon ay tila alisto ito sa bawat kilos,
parang may kinatatakutan. Napansin rin ni Lino na may mga yapak sa lupa sa likuran ng kanyang bahay. May bakas ng tsinelas na basa pa kahit wala namang bumisita sa kanya kagabi. Lalong tumindi ang kutob niya. May nagmamasid sa kanila. Isang gabi, sinadyang magkunwaring natutulog si Lino. Hindi niya isinarado ang bintana at mahinang ilaw lamang ng lampara ang inilagay niya sa sulok ng silid. Sa tabi ng bintana, naroon ang kulungan ng kalapati at sa ilalim ng kanyang kama, nakahanda ang kanyang pamalo. Isang matigas na yantok na ginamit pa noon ng kanyang yumaong ama sa bukid. Ilang oras ang lumipas, tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at palakpak ng palaka mula sa ilog ang maririnig. Hanggang sa kriik, isang tunog ng maingat na pagbukas ng pintuan sa bakod. Bahagyang tumitig si Lino mula sa kanyang pagkakahiga. Sa liwanag ng lampara, nakita niya ang isang aninong gumagapang papalapit sa kulungan ng kanyang alaga. Dahan-dahan itong lumapit, bit-bit ang isang sako. May takip ang muka, pero sa hubog ng katawan, halata niyang isa itong lalaki. Walang ingay ang bawat galaw, halatang sanay sa ganitong gawain. At nang dumukwang ito para sunggaban ang kalapati. "Huwag!" sigaw ni Lino sabay talon mula sa higaan. Napatigil ang lalaki. Sandali pa'y binato siya ni Lino ng puting lampshade. Tumama ito sa ulo ng lalaki, dahilan para siya'y matumba. Sinunggaban siya ni Lino at tinanggal ang takip ng muka. "Isko!" sigaw niya. "Ikaw pala ang aninong sumusunod sa amin." Ngunit sa halip na magsisi, ngumisi lamang si Isko. "Akala mo ba hindi ko malalaman ang sikreto mo? Ang kalapati mong yan, hindi basta ibon. Alam kong may dalayang ginto." "At ano ngayon?" galit na sagot ni Lino. "Anong balak mong gawin, ha? Nakawin ang hindi sayo? Ang yaman dapat pinapakinabangan ng lahat." Sigaw ni Isko habang nagpupumiglas. "Hindi lang ikaw ang marunong mangarap, Lino." Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, biglang lumipad ang kalapati. Mataas, mabilis at maliwanag ang pakpak na tila kumikislap sa dilim ng gabi. Lumutang ito sa gitna ng kanilang banggayan at sa isang iglap, napuno ng liwanag ang buong paligid. Nabulag ang mata ni Isko, napapikit si Lino, at ang hangin ay parang sumigaw. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kayang nakawin ang biyaya. Isang boses ng babae ang narinig nilang pareho. Pagdilat nila, wala na si Isko. Nakatihaya ito sa damuhan, nanginginig, nakatitig sa langit na tila isang batang nadapuan ng takot na hindi kayang ipaliwanag. Ang kalapati ay bumalik sa kulungan nito, pero may bahid ng lungkot sa mga mata. Nilapitan ito ni Lino at hinaplos. "Pasensya ka na, kaibigan. Di ko alam na may mga taong kayang sirain ang mabuti." At doon, bumalik sa alaala ni Lino ang babala ng engkantadang babae. Hindi lahat ng may gintong puso, may dalisay na intensyon. Kinabukasan, pinag-alala ng mga tao ang nangyari kay Isko. Wala na itong maalala. Tahimik lamang ito sa tabi ng isang puno, parang nawala ang katinuan. Inalagaan siya ni Lino sa loob ng isang linggo, pinakain, pinaliguan, at binigyan ng lugar na matutulugan. Makaraan ng ilang araw, tuluyan nang bumalik ang ulirat ni Isko, at ang unang ginawa nito ay ang lumuhod sa harap ni Lino. "Patawad," sabi niya. "Nabulag ako ng kasakiman. Nais kong magsimulang muli." Hindi nagsalita si Lino. Sa halip, inabot niya ang isang tasa ng mainit na sabaw. "At dito ka muna sa akin. May bakanting bahagi ng lupa sa likod. Pwede mong taniman ng gulay." Muling lumipad ang kalapati sa langit. At sa araw na iyon, bumalik ito na may dalang mas malaking supot ng ginto. At sa unang pagkakataon, ngumiti ito kay Isko. Makalipas ang insidente kay Isko,
Unti-unting bumalik sa katahimikan ang buhay ni Lino. Ngunit mula nang tumulong siya sa dating kaibigang naging kaaway, may napansin siyang pagbabago sa mahiwagang kalapati. Hindi lamang ginto ang dinadala nito ngayon. May mga dahon ng halamang hindi niya kilala, mga butil ng asin na kumikislap sa araw, at minsan, maliliit na perlas na tila kabubunot lamang sa ilalim ng karagatan. Nagtataka si Lino, pero sa halip na matakot ay lalo siyang nabighani sa hiwaga ng alaga. Isang gabi, habang naglalakad siya sa likod ng bahay upang painumin ng tubig ang mga tanim, napansin niyang may kakaibang kinang sa ilalim ng kulungan ng kalapati. Inusisa niya ito, hinukay ng kaunti, at laking gulat niya nang mahukay ang isang lumang sisidlan na yari sa tanso. May nakaukit na mga simbolo na hindi niya mawari. Sa pag-uusisan niya, napansin niyang tuwing hinahawakan niya ito habang malapit ang kalapati, umiilaw ng mahina ang sisidlan. At nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang isang manipis na balat na parang pergamino at nakasulat sa lumang wika na hindi niya mabasa. Ngunit sa sandaling inilapit niya ito sa kalapati, biglang lumiwanag ang pergamino at isang tinig ang bumigkas mula rito. Mapalad ang may pusong dalisay. Sa kanya ipinagkakaloob ang hiwaga ng kayamanang hindi lamang ginto, kundi kabutihan ng espiritu. Napaupo si Lino. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi sa takot, kundi sa kilabot ng pambihirang karanasan. "Ano ka ba talaga?" tanong niya sa kalapati. Lumapit ang ibon sa kanya, at sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Hindi gamit ang bibig, kundi sa isip ni Lino. "Ako ay isinugo ng diwang bantay ng mga nilikhang may dalisay na layunin. Hindi ako basta hayop, isa akong tagabantay ng kalooban." Napaluha si Lino. Hindi niya alam na ang pagkupkop niya sa isang tila ordinaryong kalapati ay pagbubukas pala ng pinto sa mas malalim na misyon. "At ikaw, Lino, bulong ng kalapati, ay hindi lamang tagapangalaga. Ikaw ay pinili upang ibalik ang balanse ng kabutihan sa mga puso ng tao." Bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ng engkanto sa kanyang panaginip, na may darating na mga taong susubok sa kanyang kabutihan, mga nilalang na hindi tao, at ang pinakamatindi, ang tukso ng walang hanggang yaman kapalit ng kaluluwa ng kanyang alaga. Simula nang mangyari ito, lalong dumami ang ginto. Ngunit sa halip na sarilinin, ginamit ito ni Lino sa kabutihan. Pinagawa niya ang sirang kalsada sa kanilang baryo, pinakumpuni ang bubong ng paaralan, at nagbigay ng puhunan sa ilang nangangailangan. Dahil dito, mas lalong sumikat ang pangalan ni Lino. Mula sa pagiging simpleng binata sa baryo, ngayon ay kinikilala siya bilang Lino na mapagbigay. Ngunit sa bawat kasikatan, may nanonood. Sa likod ng kagubatan, may isang matandang babaeng may puting buhok, putla ang balat, at matay pula. Isa siyang babaylang engkanto at hindi siya natutuwa sa ginawa ng kalapati. Hindi dapat napunta sa kanya ang agimat na yan. Bulong nito habang hawak ang lumang salamin na itim ang gilid. Ang ginto'y para sa makapangyarihan, hindi sa pusong mahina. Sa gabi ring iyon, isang mapanganib na pagsubok ang paparating kay Lino. Dala ng halimaw na tinatawag nilang salagunting. Isang nilalang na may pakpak ng paniki, mata ng uwak, at buntot ng ahas. At ang una nitong misyon, kunin ang kalapati. Gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong baryo, maliban sa tunog ng mga kuliglig at huni ng mga palaka sa palayan. Si Lino ay katatapos lang magdasal at nakahiga na sana upang magpahinga nang may marinig siyang kakaibang tunog mula sa labas. Isang kaluskos na sinabayan ng tunog na tila paghampas ng malalaking pakpak sa hangin. Pak! 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 Bumangon si Lino at agad kumuha ng lampara.
Lumabas siya ng bahay. Patay-tahimik ang paligid pero dama niya ang bigat ng paligid. Parang may presensya ng kung anong nilalang na hindi pangkaraniwan. Paglapit niya sa kulungan ng mahiwagang kalapati, agad niyang nakita ang kakaibang senyales. Basag ang isang bahagi ng bubong at sa tabi nito, may mga markang parang kuko ng dambuhalang hayop. Biglang may dumaan sa itaas niya. Isang anino na may pakpak. Napatingala siya at nakita ang nilalang. Itim ang katawan, matulis ang mga kuko, may buntot na gumagapang sa lupa, at ang mga matay pula na parang nagliliyab. Salagunting! Sigaw ng kalapati, sabay lipad at pumailan lang sa himpapawid. Hindi makapaniwala si Lino. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong nilalang. Akala niya ay katang-isip lamang ang salagunting. Isang halimaw na sinasabing ipinadadala ng masasamang espiritu upang mangagaw ng kaluluwa o mahika ng isang nilalang. Habang palipad-lipad ang kalapati, sinusubukang iligaw ang salagunting. Sumisigaw ito kay Lino. "Lino, kumuha ka ng asin at ng panggatong. Bilisan mo!" Agad siyang tumakbo pabalik ng bahay. Inihagis niya ang asin sa paligid ng kulungan, gaya ng tinuro sa kanya ng isang matandang albularyo noon. Kumuha rin siya ng uling at pinagsindihan ang mga ito sa apoy. Pagbalik niya, nakita niyang halos nahuli na ng salagunting ang kalapati. Ngunit sa bawat buhos niya ng asin sa lupa, napapasigaw sa sakit ang halimaw, waring napapaso. Ang apoy mula sa uling ay nagsimulang kumalat, hindi sa pagkasunog, kundi sa paglalabas ng asul na liwanag, parang mahiwagang depensa. Dito tuluyang umatras ang salagunting. Subalit bago ito tuluyang tumakas, nag-iwan ito ng babala. Hindi ito ang huli, Lino. Ang agimat ay hindi para sa isang gaya mo. Isusumpa kita. Isusumpa kita sa bawat gintong hawak mo. Mabilis itong lumipad pagubat at nawala sa dilim. Pagkaupo ni Lino sa harap ng kulungan, lumapag sa balikat niya ang kalapati. Pagod ngunit buhay. Tiningnan siya nito at nag-usap sila sa pamamagitan ng isipan. "Lino, hindi ko na kayang manatili rito nang walang panganib. Ang mga engkantong tutol sa misyon ko ay papadala ng mas marami, mas malakas. Kailangan na nating umalis. Pumunta sa lugar ng mga batikan, ang mga tagapag-ingat ng sinaunang hiwaga." "Saan yon?" tanong ni Lino. "Sa bundok Arawan, sa silangan. Nandoon ang isang matandang ermitanyo, ang dating tagapag-alaga ng gintong ibon bago ako. Siya lamang ang makapagtuturo kung paano mo ako mapoprotektahan at kung paano natin matutupad ang mas malaking misyon." Napaisip si Lino. Handa ba siyang iwan ang kanyang baryo? Ang tahimik niyang buhay? Ang mga taong mahalaga sa kanya? Ngunit alam niyang hindi na siya karaniwang binata. Siya ay may dalang lihim at misyon na higit pa sa kayamanan. "Kung ito ang daan ng kabutihan, susundan ko ito," sagot niya. At kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat sa silangan, tumapak si Lino sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Bitbit ang mahiwagang kalapati at ang panibagong paglalakbay na puno ng hiwaga at panganib. Mataas na ang araw nang marating ni Lino ang paanan ng bundok Arawan, isang lugar na pinamumugaran umano ng mga nilalang na hindi basta-bastang naaabot ng karaniwang tao. Ayon sa kalapati, sa tuktok ng bundok nakatira ang matandang ermitanyo na minsang naging tagapag-alaga ng gintong ibon, ang ninuno ng mahiwagang kalapati ni Lino. Bitbit ang isang supot ng pagkain, isang itak, at ang kulungan ng kanyang kalapati. Tinahak ni Lino ang masukal at madawag na daan. Sa bawat hakbang ay tila may matang nakamasid sa kanya. May mga kaluskos sa dahon, may mga alingaw-ngaw na hindi malinaw ang pinagmumulan. "Lino, huwag kang lalayo sa landas. May mga ilusyon ang kagubatan." Babala ng kalapati sa kanyang isipan.
Lumipas ang 3 oras ng pag-akyat. Walang tigil ang pawis ni Lino. Sa bawat hakbang, daman niya ang pagod at gutom. Ngunit nanatili siyang matatag, dala ng paniniwalang nasa dulo ng bundok ang susi upang mapanatili ang kabutihan at maprotektahan ang kalapati. Sa wakas, narating niya ang isang malapad na bato na tila altar sa gitna ng kagubatan. Sa itaas nito, may maliit na kubo, halos natatakpan ng mga ugat ng punong kahoy at lumot. May usok na nanggagaling sa loob, palatandaan na may taong naroon. Lumapit ka, binata. Nagulat si Lino. Walang tao sa paligid, ngunit ang tinig ay malinaw na nagmumula sa loob ng kubo. Pumasok siya. Sa loob ay isang matandang lalaking nakaitim, may mahabang balbas at puting buhok na tila alon sa hangin. Ang mga mata nito'y kulay abuhin, tila hindi nakakakita, ngunit nakatingin diretso kay Lino. Inaantay na kita, sabi ng matanda. Kayo po ba ang ermitanyo? Tanong ni Lino, habang hawak pa rin ang kulungan ng kalapati. Ako si Amang Kaloy. Ako ang dating tagapag-alaga ng gintong ibon, at ang dala mo ay ang huli sa kanilang lahi. Mula sa kulungan, lumabas ang kalapati at lumipad sa balikat ng matanda. Ibinuka nito ang pakpak at sa loob ng ilang segundo may lumiwanag na ginto sa sahig, isang kumpol ng mga gintong butil. Ang kayamanang dala ng ibon ay hindi para lamang sa yaman. Ito ay pangtubos, panglinis, panggising sa mga pusong natutulog sa kabutihan, ngunit marami na ang nabighani sa ginto at nalimutan ang misyon. Napayuko si Lino. Totoo, sa kanyang puso ay may bahid na rin ng kasabikan sa kayamanan. Ngunit ang naranasan niya, ang halimaw, ang panganib, ang sumpa, ay nagbukas ng kanyang paningin sa mas malaking bagay. Lumapit ang matanda kay Lino at idinampi ang 2 daliri sa kanyang noo. Biglang bumalot ang liwanag sa paligid. At sa kisap mata, nakita ni Lino ang isang pangitain. Isang matandang sultan na may ginintuang puso ang nakaluhod sa harap ng dambuhalang kalapati. Bawat laglag ng balahibo ng ibon ay nagiging ginto. Ngunit nang sinubukan ng sultan na ikulong ang ibon sa palasyo upang magpayaman, naglaho ang lahat ng ginto at ang kanyang kaharian ay nawasak ng dilim. Ang kalapati ay hindi alaga. Isa siyang tagapaghatid ng biyaya at pagsubok. Kung hindi mo siya tratuhin ng may dangal, ang sumpa ng mga sinaunang tagapagbantay ay babagsak sa iyo. Paliwanag ni Amang Kaloy. Huminga ng malalim si Lino. Ano po ang dapat kong gawin? May 3 pagsubok na dapat mong daanan bago ka maging tunay na tagapangalaga ng kalapati at ng misyon nito. At ang una ay nagsisimula ngayong gabi, ang pagsubok ng paninindigan. Lumamig ang paligid, uminog ang hangin, nagsimulang lumabo ang paningin ni Lino. Ano pong ibig ninyong? Ngunit hindi na niya natapos ang tanong, sapagkat ang kanyang katawan ay unti-unting nawawala sa kubo ni Amang Kaloy. Napunta siya sa ibang lugar. Isang lugar na puno ng usok, apoy, at tinig ng mga taong umiiyak sa kasakiman. Magsisimula na ang pagsubok. Pagmulat ni Lino, wala na siya sa kubo ni Amang Kaloy. Sa halip, nakatayo siya sa gitna ng isang malaking pamilihang tila isang lumang bayan noong panahon ng Kastila. Maraming tao. Masasaya. May alindog ang bawat tindahan. Pero may kakaiba sa kanilang mga mata, tila uhaw sa ginto. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Karga nito ang isang batang babae na may sakit. Namumutla ito at nanginginig. Iho, maawa ka. May dala ka bang kaunting ginto? Pambili man lang ng gamot. Hawak ni Lino ang kanyang supot. Sa loob nito, naroon ang isang maliit na piraso ng ginto mula sa kalapati. Isa lang ang laman ng kanyang bulsa. At iyon ang pwedeng magsalba sa bata o maging puhunan niya upang makaligtas sa bayang ito.
Tumibok ang puso niya. Isang bahagi ng kanyang isip ay nagsabing, baka ito ay bitag lamang. Isa pang tinig ang nagsabing, kung totoo, kaya mong iligtas ang bata. Dahan-dahan niyang iniabot ang piraso ng ginto sa matanda. Ito po, sana po gumaling agad ang apo ninyo. Ngumiti ang matanda at sa isang iglap, naglaho silang dalawa. Napaluhod si Lino sa gulat. Tumindig siyang mag-isa sa gitna ng katahimikan. Ang buong palengke ay nawalan ng ingay. Unang pagsubok, matagumpay. Isang tinig ang umalingaw-ngaw. Ang ikalawang pilian, yaman o buhay ng iba? Paglingon ni Lino, nasa loob na siya ng isang silid na yari sa ginto. Sa gitna nito ay 2 mesa. Sa unang mesa, naroon ang isang kasulatan. Kung pipirmahan niya ito, magiging hari siya ng isang napakayamang kaharian. Lahat ng ginto ay kanya, lahat ng kapangyarihan. Sa ikalawang mesa, may larawan ng isang matandang lalaki na nakatali sa isang punong kahoy. Nakalagay sa sulat, ang matandang ito ay papatayin sa loob ng 1 oras maliban kung isusuko mo ang lahat ng ginto ng iyong kalapati. Nanginginig ang kamay ni Lino. Alam niyang may halaga ang ginto. Alam niyang maaaring ito'y pagsubok lamang. Ngunit alam din niyang kung totoo man ang panganib sa matanda, ang dugo nito ay nasa kanyang kamay. Hindi siya nagatubili. Sinira niya ang kasulatan ng pagiging hari at isinulat sa papel, isinusuko ko ang lahat ng ginto, palayain siya. Muling lumiwanag ang paligid at sa pagdilat niya, bumalik siya sa loob ng kubo ni Amang Kaloy. Matagumpay. Lino, pinatunayan mong may puso ka hindi para sa ginto, kundi para sa dangal at kabutihan. Ngunit sa pagkakataong ito, mahina na ang kalapati. Dumapo ito sa balikat ni Lino at tila pagod na pagod. Pumikit ito at halos hindi na gumalaw. Bakit po nanghihina siya? Tanong ni Lino. Sapagkat ang kalapati ay bahagi ng espiritu ng kabutihan. Sa bawat ginto niyang iniluwal upang tumulong, nababawasan ang kanyang lakas. Tanging isang bagay lamang ang makakapagpanumbalik ng kanyang kapangyarihan. Ano po iyon? Ang ikatlong pagsubok, ang pagsasakripisyo ng lahat. Nagbago ang ihip ng hangin. Muli na namang lumiwanag ang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagduda si Lino. Handa na siyang suungin ang huling pagsubok para sa kanyang alaga at para sa kabutihang kanyang pinili. Tahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lino ang matinding lamig sa kanyang paligid, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa bigat ng desisyong alam niyang paparating. Nasa harap niya ngayon si Amang Kaloy, seryoso ang tingin, waring nagluluksa. Lino, wika nito. Handa ka na ba sa huling pagsubok? Handa po, Amang. Gagawin ko ang nararapat. Matatag na sagot ng binata. Ang huling pagsubok ay hindi tungkol sa ginto, hindi rin sa ibang tao, kundi sa sarili mo. Nagulat si Lino. Sa kanyang isipan, inakala niyang ang huli ay magiging sakripisyo para sa iba. Ngunit ang marinig na siya mismo ang kailangang isakripisyo ay kakaibang bigat. Ano po ang ibig niyong sabihin? Itinuro ni Amang Kaloy ang mahiwagang kulungan ng kalapati. Nakahiga roon ang kanyang alaga, halos walang galaw, tila isang bulaklak na nalalanta. Sa tabi nito, may isang maliit na batong kristal, kumikislap sa bawat tibok ng puso ni Lino. Ang kalapati ay nakatali sa puso mo. Lino, upang siya ay muling mabuhay at magpatuloy sa pagbibigay ng kabutihan sa mundo, kailangan mong ialay ang lahat, kasama ang iyong alaala, ang iyong nakaraan, at ang iyong pagkatao. Ibig niyo po bang sabihin, mawawala ako? Hindi ka mawawala. Ngunit, makakalimutan ka ng mundo. Mabubura ang iyong pangalan, ang iyong mukha, ang iyong kwento. Ang mga taong tinulungan mo, hindi ka na nila makikilala.
Maging ang pamilyang mahal mo, hindi na nila maaalala kung sino si Lino. Nanlumo siya. Sa dami ng kabutihang ginawa niya, sa gintong kanyang itinulong sa mahihirap, sa mga sakripisyong kanyang tiniis, bakit kailangang mawala rin ang lahat ng bakas niya sa mundo? Ngunit nang tingnan niya ang kalapati, ang tanging nilalang na naging tapat sa kanya sa lahat ng yugto ng kanyang buhay, naalala niyang higit pa sa pagkilala ng mundo ang tunay na layunin ng kanyang puso. Kung ito ang kabayaran upang magpatuloy ang kabutihan, kung ito ang kailangan upang mabuhay siyang muli at makatulong sa iba, tatanggapin ko. Lumapit si Amang Kaloy, hawak ang kristal. Inilagay niya ito sa dibdib ni Lino. Sa isang iglap, lumiwanag ang buong kubo. Narinig niya ang huling tibok ng kanyang puso at kasabay nito ang paglipad ng kalapati. Muli itong nabuhay. Kumislap ang mga pakpak nito na tila apoy na ginintuan. Lumipad ito sa langit at sumigaw ng isang mahiwagang huni na umalingaw-ngaw sa buong baryo. Subalit si Lino ay wala na. Wala nang nakakakilala sa kanya. Wala sa talaan ng baryo. Maging ang kanyang mga kamag-anak, inakalang isa lang siyang panaginip. Ngunit tuwing gabi, kapag may batang umiiyak sa gutom o pamilyang walang makain, may mahiwagang kalapati na dumarapo sa bubong. Pagkaalis nito, may gintong iniiwan. At sa hangin, may pabulong na mensahe. Hindi kailanman nawawala ang kabutihang isinakripisyo, kahit limutin ka ng mundo. Wakas.